Magandang araw mga boss. For today's video, mag-unboxing ako ng shoe rack na in-order namin sa Shopee. Sa pagbaklas ng balot mga boss, gumamit lang ako dyan ng kutsilyo para mas mabilis na baklasin yung balot. Itong malalapad mga boss, ito yung box na 3 piraso ng shoe rack natin mga boss. Ito namang binubuksan ko mga boss, ito yung frame ng shoe rack natin mga boss. Ito naman yung mga accessories nitong shoe rack mga boss. Sa pag-assemble ng box mga boss, una kong inilagay dito yung 2 sidings nitong box. Ikinakabit ito mga boss sa pamamagitan ng screw bolt. May nakaabang na palang butas para sa pagtutornilyohan mga boss. Bali 3 layer pala yung shoe rack natin mga boss, kaya 3 box yung kinakabitan ko ng sidings. Sa pag-assemble mga boss, hindi tayo mag-aalala kasi may sinusundan naman tayong diagram. Siya nga pala mga boss, pag nag-order kayo ng ganitong shoe rack, may kasama na itong screwdriver. Dito ay ikakabit ko na rin yung pinaka-flooring nitong box mga boss. Ang tornilyo nga pala nito mga boss ay pa-side ang kabit. At bali 3 piraso, isa sa gitna at 2 sa gilid mga boss. Yung nakikita natin na straight line na gatla, yan nakakatapat ng sidings, yan yung magsisilbing ventilation at guide natin sa pag-bend nitong pinaka-flooring mga boss, at magiging sidings na rin siya. Yung tinuro ko dyan na U-cut mga boss, yan yung magsisilbing connector ng 2 sidings. Para maitapat ko yung butas ng U-cut doon sa papasukan niyang butas, binawasan ko ng konti yung sidings mga boss. Para magamit natin yung pinakakawit nitong butas mga boss, i-press lang natin yung pinaka-finger ng U-cut. At yun ang magsisilbing lock na ipapasok natin doon sa butas mga boss. Para wala siyang play, inipit ko siya ng vice grip mga boss.
Sa pag-assemble nitong frame mga boss, una kong kinabit yung lagayan ng hydraulic at saka magnet nitong Shurak mga boss. Ini-slide lang ito dahil may slotted na butas magkabilaan. Kasunod nito ay yung takip ng ibabaw ng frame mga boss. Bali, 4 na tornilyo lang din ang kailangan. Tigda 2 sa magkabilaan mga boss. Dito ay kinabit ko na rin yung cover doon sa likod mga boss. Ito ang magsisilbing tornilyohan na rin kasi itotoks ito sa mismong pader mga boss. Dito sa pangalawa mga boss, same lang din kasi halos parehas lang din sila. May 2 butas din na slotted na pagkakabitan sa pader mga boss.
Yung kinakabit ko dyan mga boss, yan yung pinakahuli na brace nitong frame mga boss. Bali 2 screw bolt lang para maikabit ito mga boss. Sa pagsalpak nitong pinaka-hinges pin nitong box mga boss, una kong inilagay dito yung pinaka-busing na stainless. Kasunod nito ay yung pin na may spring mga boss, magkabilaan. Sa pagsalpak ng box mga boss, unang idiin lang yung kabilang banda, tapos doon sa kabila naman ipe-press yung spring tsaka itutulak patungo doon sa butas nitong mismong hinge pin mga boss. Yung kinakabit ko dyan na puti mga boss, yan yung pinaka-hydraulic nitong lock ng shoe rack mga boss, para pagdikit niya sa magnet, smooth siya. At pagka bubuksan din siya, smooth din siyang mabubuksan. Sa pagkabit ng magnet mga boss, kagaya din ng pinaka-hydraulic niya, pinipress lang din siya, kusa na siyang maglalak. Sa pagkabit nitong shoe rack mga boss, hindi ko kasi nakuhanan ng video, isalpak muna yung mismong shoe rack sa mismong pader at guhitan doon sa butas para accurate yung mga butas mga boss. Yung ginamit ko nga palang tox mga boss ay 6mm lang, kasi maliit lang naman itong shoe rack.